Kada nasabihan na po ba kayo ng sorry na, pero ikaw kasi, o kaya patawad, hindi ko naman sinasadya. Yan po yung mga linyahan ng taong humihingi ng tawad, pero bakit parang hindi po sincere at may anggulong ikaw pa ang may kasalanan? Lams, baka fake apology lang yan or faux apology ang sinasabi nila sa online world. Ang peke or hindi totoo ang paghingi ng tawad. Paano malalaman natin kung ang hindi ng tawad ay paghingi ng tawad ay false or hindi, 'di ba? Yung apology ng isang tao. Paano kaya? Yes, Mga kada? kaya naman mga kada, para lubusan natin maintindihan ng usapang false apology or faux apology, makakasama natin yan si Dr. Karandang, clinical psychologist. Welcome to Kada Umaga po. Good morning. Good morning. Sensya na, medyo first time ko ngayon dito. Thank you for your time, Doc. Napakahalaga ng ating topic ngayon, di ba? Kasi marami na mga kadang nakakaranas nito. O kaya baka mamaya ikaw mismo yung nag-apologize, tas ganito pala yung linyahan mo, hindi mo alam. di ba? Oo, hindi ka aware. No? Nauuso, di ba? Parang di natin nalalaman kung totoo ba yung taong, totoo ba siya sa paghingi niya ng sorry. Parang ang toxic na ng environment natin ngayon. Pati paghingi ng sorry, kailangan mo i-validate kung totoo o hindi. Actually, bakit ba naging ganun ngayon? Siguro dahil hindi na natin nakikita talaga yung totoong tayo. Kasi probably, I might be correct or wrong, but siguro sa social media na rin, no? Yung sa simpleng text na I'm sorry, walang emosyon yun eh. Totoo yan. Hindi mo alam kung sincere siya doon. Di mo yung interpretation ba? Oo, or sarcasm yun. Basta matapos lang, sorry na, sige tapos na tayo, Dayan, sorry na. Pero at the back of his or her mind, hindi siya totoo. Pero sige, para matapos na, sige sorry na. Yun diba? Sorry na gusto mo, di ba? O tapos na. Parang ganun. Sa social media din, even sa text message, kasi before wala na mga ganyan eh. So, may liham, may sulat. Wow. Di ba before? Pero bakit ngayon napaka-complicated na nitong paghingi ng tawad? Kasi nga, una, para matapos lang ang usapan natin. Di ba? Dati, di ba? Oh, I'm sorry. Pag sinabi mo, I'm sorry, it can be, hindi ko na ulitin. Or, sorry nasaktan kita, nasagi kita. Pero, iba na kasi ngayon ng feelings eh. Parang na-invalidate na lagi. Na para bang, hindi ka dumating sa date natin, sa usapan natin. Sorry, I'm late. Pwede yun eh. Yeah, Pero correct. uulitin pa rin niya. Oo. Pero halimbawa, nagkaroon kayo ng conflict, I'm sorry, hindi ko na ulitin to. Tapos inuulit pa rin niya. To what extent ka magpapatawad? Baka kasi kakapapatawad mo, ikaw naman, nagkakaroon ka ng emotional trauma. Yes. Diba? Na hindi mo na alam, sincere ba to? O basta parang takot ka na lang mawala yung taong yon. Sige, tanggapin mo. Kaya tuloy, yung paghingi ng sorry, okay lang kung hindi sincere. Basta importante, magsabi siya ng Magsabi sorry. ng O sorry. minsan, Doc, yan din yung tinatawag nila na peace faking. Yung sa Pwede. mga Ay, tao oo nga. na, yung nasabi ko din before at Yes. TM na may two types of apology or just to fix the situation, peace attacking and peace faking. Pero parang sa situation now na topic natin yung false apology, parang siyang peace faking para matapos na Correct. lang yung argument or peaceful na lang. Yun na siya. Pero in reality, di naman talaga na-fix. Anong magiging effect nito, Doc? Dun sa hiningan ng apology, tsaka dun sa naghihingi? Pwede nating masabing, ikaw mismo na hinihinga ng sorry, pwedeng paniwalaan mo na lang yon, pero pwede ring abusuhin ng taong humingi ng sorry. Kasi yung kabaitan mo. Di ba? Anyway, papatawarin naman ako ni Bia. Anyway, papatawarin ako ni Emma, ni Dayan. Pero in reality, paulit-ulit siya sa gagawa ng kasalanan to the point na hindi na niya alam kung to what extent na pala siya nakakasakit ang damdamin ng tao. Parang ano lang din yan eh. Sorry, I'm late. Okay, sige. Pero paulit-ulit kang nagsosorry, I'm late, parang okay lang naman sa kanya kung late ako lagi sa usapan namin. Hindi naman siya magagalit. To the point na ikaw mismo, fed up ka na. Is To it evolve connected pa. to? Sorry. To evolve pa yung sinabi ni Doc. May mga tao din or may mga ugali na nakasanayan na rin natin na para lang matapos yung conversation na katulad ng sabi mo, sorry ka dyan, and then all. Dati kasi, mga tao nahihiya mag-sorry. Di ba? Ayaw nilang mag-sorry dahil may pride. Hindi vocal. Yes. Hindi vocal. Now, baliktad na. Yung parang mag-sorry ka na lang para matapos. So, binaliktad na. Ngayon, ang gulo na sa mga tao na
is this nakasanayan mo? Because parang what you said na baka people pleaser yung tao. So laging parang, sorry. Yung kahit walang reason to be sorry. Yes. Nagiging uso na sa ibang tao na magsusorry lang. So ngayon, ang gulo na sa utak ng isang tao to know gaano ka-authentic pag ikaw ay gumamit ng word na sorry. Yeah. How important is the word sorry? Correct. Doc, yung ano ba yung masasabi niyo, ma-advise niyo po sa person na nag-a-apologize? Like, the first step lang siguro, is it accountability? Po ba yung dapat nilang i-practice sa sarili nila pag nag-a-apologize sila? Yeah. Para hindi na good maulit. question yun, no? Yung is it accountability? But mind you, no, yung paghingi ng sorry depende sa level of relationship nyo. Kung halimbawang hindi naman tayo magkakilala, natapakan ko na yung paa mo, I'm sorry. Oh, dapat Given na yun. Given Oo, yun. correct. Pero Normal. kung meron tayong established na relationship like friends or colleague, tapos na invalidate yung feelings mo Nasaktan or yung meron tao. may betrayal na Oo. naganap, ibang usapan yun. Correct. To what extent dapat mo kailangan mo sabihin na sincere yung taong yon. Otherwise, magkakaroon kayo ng conflict. Paano mo malalaman kung sincere, di ba? Yun ang napaka, walang formula eh. Yun nga. Malalaman mo lang Feelings. feelings or kung magbabago siya. Halimbawa, may betrayal, no? Sorry ha, nag-cheat ako sa'yo. Tapos, Ang sakit marinig masakit nun, yun, Doc. di ba? That's the most painful part, no? Painful things na mangyayari sa'yo. Pero, nakita mo sa kanya na paulit-ulit siya nagte-text na hindi niya pinababasa sa'yo at kada dumarating ka, naggaganon siya ng cellphone. Ano yan? Wala. Yung sorry na sinabi mong, sorry ha, nag-cheat ako sa'yo, magkakaroon kayo tuloy ng doubt. Nag-cheat pa ba siya? Or sincere ba siya? Ano ba? Kasi may mga triggers na May mga matitrigger ka ulit. So, might as well, kung ako personally, pag humingi ka na sorry, tatanggapin ko yung sorry mo. Pero kailangan mong patunayan na totoo yung sorry mo. Otherwise, magkakagulo ulit tayo, magkakaproblema tayo. It will never end our conversation. So would you Ganun po, consider, Doc, that's a fake apology or a false apology pagdating sa mga ganitong behavior ng isang tao na marunong siya mag-sorry pero hindi siya marunong magbago? The action. The action. is not kailangan i-call mo na yung attention niya. It's not, are you really meant to say sorry? Or is that a full apology? O dahil ayaw mo lang tayo mag-away. Pag sinabi mong, yun yung gusto ko mangyari, ayaw ko lang tayo mag-away, then, don't say sorry if you're not yet ready. Doc, paano din po ba i-approach yung type of person na nagsusorry naman sila and they really think na okay yung apology nila but sa kanila is parang hindi sila ganun ka-aware na nauulit-ulit pa rin talaga or oo. Kasi may mga person akong kakilala na sincere naman yung pag-apologize nila pero sa the next time mangyari ulit, parang hindi nila na-realize na nagawa na naman pala nila ito before. Well, if that will be the case, baka meron siyang personal issues na doon sa habit, sa bad habit niya, no? Or sa bad behavior niya na hindi na niya ma-distinguish kung ano ang tama at mali. So Yes. dapat meron taong accountable partner, di ba? Na accountability partner rather, na magsasabi, "Ops, nag-sorry ka sa akin na hindi mo nagagawin 'yan. Bakit nangyari? Gusto kong marinig. May problema ba? Ako ba may problema? Saan kita pwedeng tulungan? Ano ang pwede kong gawin para matulungan kita?" Yung mga ganung salita, magre-reflect yung taong yon. Oo nga, medyo meron akong kailangang i-address doon sa bad behavior ko na nagkakos pala ako ng pain sa taong minamahal ko. Di ba? Yung mga linyahan na nabanggit natin kanina, Doc, yung sorry, sorry na, hindi na mauulit, pero ikaw kasi, Oo nga eh. those are just few lines lang para malaman natin itong faux apology. Ano pa ba yung iba natin signs na makikita aside dun sa feelings, yung sa nararamdaman Kutob din natin? natin. Kutob, di ba? Ang pinakamasakit na narinig ko siguro, sorry na. Kasi, May ang kasi. problema but sa'yo, kasi. May but ang kasi. problema din sa'yo, ako humingi ako, sorry ikaw, hindi ka hingi na sorry kasi may kasalanan ka rin sa akin. Parang ganon. Siguro mas maganda kung para malaman natin yung sincere yung sorry. Well, for sure, marami nanonood sa atin. Ito na yung magiging linyahan nila. No? But anyway, I don't care about it. But kung sincere, I'm sorry, period.
Yeah. Diba? Hanggang doon lang. Huwag ka na mag-justify, wala nang justification, wala nang reason kung bakit ka nag-sorry. I'm sorry. And then, sasabihin ko na lang siguro na kung tinatanggap ko yung sorry, sige, go in peace. Yeah, Diba? yeah. Say no more. Diba? Alis na, okay na. Pero yung, nagsabi ka na sorry ha, tapos ikaw naman, nag-sorry na yung tao, babalikan mo ulit yung kasalanan niya, ay ibang usapan. Istorya. Kasi nga paano kapag may utang sa'yo? Oo. Ay! Tapos nagsusorry lang. Ay, di ba? At hindi mo rin Iba yun. Bayaran. Ilalet Ibang go mo usapan rin, yun. Dok? Ay, hindi pwede, hindi pwede. Hindi pwede. Hindi pwede. May mga certain thing tayo na dapat natin maintindihan kung ano yung level ng relationship natin. No? Halimbawa kayo, as a colleague, di ba, may boundaries dapat. Correct. Hindi pwedeng, sorry ha, yung gamit mo, dapat gamit ko rin. Hindi pwede. Hindi. May How boundaries. to yun. react, Doc, kapag nalaman natin na, nafe-feel na natin na faux apology yung ginagawa ng isang tao sa atin? How to react? Normally, I just look at the person's eye. And then I just keep on in silence para at least marinig din niya yung sarili niya. Nothing Ang to ganda nun. say. Nothing to say, or sometimes then, sasabihin ko, paniniwalaan ko yan. Paniniwalaan Ay, ko maganda yan. Parang, hindi siya i-guilt. Hindi ka naman Hindi naman guilt trip, pero it's more pero of sige, paniniwalaan pa-realize. ko lang yan. So, kung totoo yan, paniniwalaan ko. Kung hindi totoo, ikaw nang lokong, so hindi na sa akin yung burden. Problema mo na yun. Yun ang pinakamahirap sa panahon ngayon, lalo na sa generation ninyo na parang lahat pwedeng i-fake. Oo nga. Diba? Pero ako kasi, malayo yung generation natin eh. So, ang akin lang naman is, sige, papatayin kita ng katahimikan ko hanggang marinig mo yung sarili mo. Kasi kung marinig mo yung sarili mo, ay bakit kaya nag-iba yung treatment sa akin ni John? Oh my God! Hindi ako naging sincere sa ginawa ko. And I believe din, Doc, sa ganun na situation, especially dun sa person na may nag-approach sa'yo na may problem sa'yo in person, it's really important na, for example, ako yung in-approach na may problema sa akin na I need to apologize for something that I did na hindi ko na-realize. I think it's really important to listen to understand, not to listen just to react. Kasi doon nangyayari yung parang, ba't ako magsusorry na wala naman akong ginawang ganyan? Kasi hindi ka nakikinig exactly ano yung reason ng person. So it's really important, I think, mga kada na, if may nag-a-address sa'yo na person, it's important to listen to understand, not just to listen and react. Pero Yun, isa and rin not to point madadagdag ko din fingers. dyan, no? Hindi porket nag-sorry yung tao, sincere man o hindi, papatawarin mo. Yes, exactly. Kasi ikaw mismo, sarili mo, makakapagsabi if you're ready to forgive the person. Kasi baka mamaya, pag pinatawad mo yung tao, hindi ka pala ready, meron ka pa palang conflict or inner issue sa iyo na hindi pa nare-resolve, it will be also because a distress on you. Kasi minsan, di ba, masarap magpatawad, tapos you will be at peace. Pero minsan din, kasabihin mo rin, papatawarin kita pero hindi muna ngayon, ayusin ko muna sarili ko. Ang ganda From nun. there, makakaramdam ka ng peace, di ba? Kasi hindi, ang mga Pilipino kasi, sorry na, sige, okay na yan, kalimutan mo na. Ganun naman po Agad-agad, talaga. mabilis. Agad-agad. Parang yun yung pinakamabilis na response na lang talaga eh. Na parang okay na, sige. Pero deep inside, hindi pala. Hindi pala. So we need to be vocal. Yes, and assertive, no? Hindi mo kailangan mag-aggressive na awayin mo yung tao, but yung i-validate mo rin yung nararamdaman. Dapat maramdaman din niya na nasaktan ka na. Hindi porket nag-sorry siya ng sincere, ikaw, kakalimutan mo na, may pain pa rin Totoo doon. yun. You May still have pain. to heal that. Yeah. Diba? Kailan natin mahihil yung pain? We don't know when. Correct. It's a proper time. At Para kapag- importante, nagsabi siya na sorry. Sorry Doc, kapag pinagpatuloy itong faux apology, parang dugtong na niyan, connect na to sa trust issues. Yes. Totoo yan. Totoo yan, ate. Parang, ano ba to? Ito na ba yung taong kilala ko? Siya na ba yung dati Doubt kong... no? dating taong kilala, kaibigan ko? Ito ba yung taong minahal ko? So, mangyayari, magiging cold ka. Yes, correct. Wala ka nang, nagiging apathetic ka na doon sa ginagawa niya. Kasi nga parang pakiramdam mo, nasaktan ka na, kailangan mo rin protektahan ang sarili mo. Totoo yun. Nakaka-relate ako dyan. Ayun. At to, Doc, yung mindset ng isang tao na lagi gumagamit ng fake apology para lang umayos ang lahat, ano pa yung, pag hindi sila aware, how do we, katulad ng tinanong din ni Via kanina, no?
ano po yung problema or meron ba silang issues mentally, emotionally So na that hindi we will understand na-address? them. Oo. Siguro may mga taong ganyan talaga, no? But I personally probably advise them na to seek help pa rin. So, pwede mo sabihin sa third party na, pre, bakit gano'n? Nagsusorry ako, pero parang hindi ko nararamdaman sincere ako. Baka may mali sa akin. Siguro, mas maganda rin mag-take pause ka rin. Oh. Mag-reflect ka. Saan ako nagkakamali? Bakit hirap akong magsabi ng totoo yung nararamdaman ko? Pwede rin naman, pwede mo sabihin, isulat yung mga sinasabi mo na parang i-validate mo na, ito ba ako? O ito yung sinasabi kong hindi totoo pero dapat ko lang sabihin kasi uulit-ulitin natin, matapos na. Yeah. Ang hirap Interesting, no? Meron ka pa bang ano, Doc? Connected, kung kanina sa trust issues yun, tapos sa taong lagi na lang may nagsasabi ng sorry sa kanya, lagi na lang siyang nasasaktan dun sa faux apology, pwede ba yung mag-lead dun sa identity crisis na parang sinisisi na niya yung sarili na parang mali ba ako? Ako ba yung may problema good dito? point. May ganon. Parang balik sa'yo. Yeah. Di ba? Pwede magkaroon ng crisis, but not particularly identity crisis, no? Baka kasi hindi ka pa ready let go yung bad behavior. Kasi nag-e-enjoy ka pa. Halimbawa lang, you are entering in a relationship, pero nakikipag-date ka sa ibang tao. Parang iniisip mo, teka, sincere ako doon sa relationship namin. Pero paano pag iniwanan ako? Dapat meron akong may tagasalo, backup. Something. Pero yung pala yung nagiging crisis mo na meron ka palang probably as separation anxiety na natatakot kang iwanan. So, parang ganun yung iniisip mo. Or let's just say, Doc, sa partners, no, mag-partner sila. Tapos, nagkaroon silang malaking problema. Tapos, nagpa-sorry. And then, another problem na naman, nagpa-sorry na naman. Pero itong isang partner na laging hinihingan ng sorry, nagkakaroon na siya ng doubt na bakit ba ito nakagawa ng mga pagkakamali? Bakit ba nagkakaproblema? Bakit ba lagi siya nagsasorry? Dahil ba kasalanan ko? Nangyayari yun eh. Kasi ikaw yung balik, sa'yo balik. Kasi parang sinisisi mo na yung sarili mo na maybe ako yung problema. Parang ganun. Pwede rin. Kaya nga kailangan din ng self-reflection na baka ako nga yung may problema. Anong problema sa akin? Lack of boundaries? Possible or unresolved issues nung bata tayo, nung bata siya, na hindi niya natugunan, or may trust issue din siya sa partner niya na inuunahan na lang niya, or pinoproject niya. Yeah. Maraming- Pamilya, Dok. Ay, ibang usapan yan. Mahirap kasi pag Oo, family member. sobrang ano yan toxic yan sa ano na paano mo mababago, paano mo masasabi, Yeah. paano mo matutulungan, lalo kapag pamilya. So parang nangyayari na lang, magiging ano ka lang, dead kid. Wala, patay mali siya na lang. Pero mas mahirap kasi pag i-process kung pamilya mo mismo yung nagkakos ng wounds, emotional wounds sa'yo. Otherwise, parang ano lang yan parang ka iigib sa butas na balde, no? Na wala, hindi mapupuno yung Pag love. blood-related, alam natin, mahirap po Mahirap talaga. So, Parang ano na lang siya more on tatanggapin mo na lang din. Lalo na kung nakakatanda yung naghingi ng sorry. Kasi ang hirap, Doc, ang Yeah. hirap dito sa ating mga Filipinos, lalo na we're very family-oriented, na parang ang hirap maging vocal sa mga nakakatanda na kung paano nila maitatama. Even if they offend you, you can't Diba? say it, diba? So, Yun ang anong pwedeng gawin ng mga kabataan ngayon para, syempre, hindi rin ma-hurt yung damdamin ng mga nakakatanda? Ako naniniwala na ako sa isang kasabihan na humility is the solid foundation of all the virtues. So, kung tatanggalin mo yung pride at magiging humble ka, it compasses everything Yeah. It will answer all your issues, you can be transparent sa feelings mo. Kasi wala naman masama kung maging humble ka doon sa nakakatanda. Pero, kailangan mo rin na-express na nasasaktan ka rin. Yes. Halimbawa, siyempre, hindi ka mo pwede sigawan mama at papa mo, di ba? Yeah. Pwede mo sabihin, Mama, sorry kung nagiging pasaway ako, pero nasaktan din po ako doon sa sinabi niyong pasaway ka lagi. So, pero, sorry po yun. Doon pa lang, hindi mo inaway yung nanay mo o tatay mo,
naging humble ka, naging totoo ka pa rin. Doon sa nararamdaman Pero mo. nag-apologize din. Oo, Pero nagsasorry nag-apologize ka. din. Oo. Pero authentically. Authentic yun. Kasi halimbawa, Maso, sorry ha, daw nasigawan kita. Pero nasaktan din po ako sa sinabi nyo. Wala lang ibang rason yon. Ang tawag ko doon, I language. Sabi nga nila, di ba, kapag kakausapin mo yung tao, pag nagka-problema kayo, start it with kung anong naramdaman mo. Yes. Kasi lahat ng pakiramdam ay valid. Aha. Pwede. Hindi nila yun may invalidate. Hindi yung victim blaming. Oo, Or Yes. I point feel this fingers. way, so chin, chin, chin. Para mas maintindihan ka. Correct. Parang nasaktan ako, I'm sorry. Yeah. Or, hindi ko nagustuhan yung sinabi mo tungkol sa akin, kaya ito yung nararamdaman ko ngayon. Ngayon, hindi mo sinasabing ito yung nararamdaman ko panghabang buhay. Yeah. Di ba? Maganda At yun. present, ito yung naramdaman ko sa'yo. Sorry for that kung nag-cause din ako ng distress sa'yo. Yun. Di ba? Meron ka pa bang additional advice para sa mga kada natin to? About this faux apology or Yeah. false apology? Just learn to be humble and sincere. Kung para at least kahit papaano makita mo yung totoong ikaw at hindi ka na nagtatago sa nakaraan mo. Oh, that's nice. Thank you, Thank Doc. you so Maraming much, salamat. Doc. Thank you. Maraming salamat. Doc, saan ka po ba pwede ma-follow ng ating mga kada or i-message? Ayan, sige, salamat for giving this an opportunity. Just search Karandang Institute Mental Health Services sa Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, at lahat ng social media out there. Yun. Nasa Maraming yung screen, maraming mga salamat, Thank Doc you po, John Doc. Carandang. Maraming salamat po. Thank you, God bless. At mga kada, hindi po kabawasan ng ating pagkatao ang pagtanggap ng pagkakamali at paghingi ng senserong kapatawaran. Tandaan na ang susi sa isang maayos at masayang relasyon ay ang katapatan at pagiging totoo. Hi mga ka-Net25! This is Emma Tiglao. For more Kada Umaga updates, just click the subscribe button and follow us on Net25 social media pages at Net25 TV and at Net25 Entertainment Facebook page.